Kai Sotto? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi dinumog si Kai ng mga NBA teams na gustong makikita ang kanyang improvement sa pamamagitan ng mga NBA teams minicamps and workouts. Ikaw ba naman kasi ang kinukonsider na pinakamagaling na undrafted big man ngayon? Ay siguradong marami talaga ang magkaka-interest sa'yo. And one would wonder, what if this year pa magpapadraft si Kai Sotto? Would it make a difference? Well, sa palagay ko ay napakalaki ng difference dahil unang-una, nung nagpa-draft si Kai ay 20 years old pa siya. Pero kung titingnan mo ang kanyang birth date, ay days pa lang si Kai being 20 years old. So theoretically, ay 19 years old pa si Kai nung nagpa-draft siya, nung nag-attend siya ng mga workouts at mga minicamps. Kaya napakalaking factor ang age ni Kai kung bakit hindi natawag ang kanyang pangalan sa NBA draft. At ngayong 22 years old na siya, ay napakarami ng mga pagbabago sa laro niya. Unang-una ay kilala bilang finesse player na kung saan ayaw niya ng mga banggaan kaya napagkamalan siyang isang soft player. Pero that is not true ngayon. Nagpapalaki na ng katawan ang ating idol at mas gusto na niya ang physicality. Malaking bagay rin ang kanyang experience sa Japan B-League na kung saan sabi ni Kai mismo na mas physical pa daw ang Japan kaysa Australian NBL. Kaya sa pagbabalik niya ngayon sa NBA, ay dala na niya ang kakaibang kumpiyansa, dala ng kanyang matinding improvement sa kanyang power and strength. Ang puhunan ni Kai kasi nung nagpa-draft siya, ay ang kanyang insane skills na until now, I believe na kahit mga legit NBA superstars ay mas skilled pa si Kai except kay Vic Wembanyama. Pero ngayon sa kanyang pangatlong pagkakataon na pasuking muli ang NBA ay dala na niya ang kanyang napakalakas na katawan na hindi na natatakot sa mga banggaan at pisikalan. At kung titingnan natin ang physicality sa Japan compared sa NBA ay siguro mas physical pa ang Japan B-League, especially on guarding Kai. Kaya siguradong sa NBA ay kayang i-dominate ni Kai dahil ang mga tulakan at kapitan ay tinatawagan ng mga fouls, unlike sa Japan na kahit clear contacts ay nililet go lang ito ng mga referee. Kaya kung tutuusin ay pang first pick ang quality ni Kai ngayong taon at age 22. Kaya kung ngayon pa sana magpapadraft si Kai, I am sure makukuha siya at least sa second round. Ang problema ni Kai ay napakabata pa niya nung naglaro siya sa NBA G-League Team Ignite at dito na-expose ang kanyang mga weaknesses. As an Asian big man, ay it really takes time upang mag-mature ang katawan, kaya kung ang mga American or African or even the European players ay bato-bato na ang katawan at age 19, that cannot be said to Asian players. Kaya kung noong draft day ay hindi maganda ang reputasyon ni Kai, dahil soft nga ang pananaw ng NBA sa kanya, pero at the same time, ina-acknowledge na nila ang insane basketball skills at ang napakalaking potential ni Kai na tinatawag nilang sky is the limit. Kaya slowly but surely ay nagpupursige si Kai kahit na merong mga moments na marami na ang nag-doubt sa kanya, pero sugod pa rin ng sugod ang ating idol. Kaya ngayon ay finally, nakikita na natin ang napakalaking improvement ni Kai sa kanyang laro at ng kanyang katawan. Kaya it is just right to expect na ngayon na ang tamang panahon sa katuparan ng pangarap ni Kai na makapaglaro sa NBA. At balitang NBA naman, si Nikola Jokic at ang Denver Nuggets ay isang kembot na lang sa West Finals. Tinanggap muna ni Nikola Jokic ang pangatlo niyang MVP award bago siya humarabas ng 40 points para balikatin ang Denver Nuggets sa 112-97 na panalo kontra Minnesota Timberwolves sa Game 5 ng West Semis. Abanti na ang Nuggets sa series, 3-2, pwede nang bumalik sa Conference Finals kapag naipanalo ang Game 6 sa Target Center sa Minnesota sa Biyernes. At may palamuti pang 7 rebounds and 13 assists at 0 pa ang turnover ni Nikola Jokic bago ang laro sa Ball Arena at tinanggap mula kay Commissioner Adam Silver ang Michael Jordan MVP trophy. Nagdagdag si Aaron Gordon ng 18 points, 10 rebounds at may 16 points naman si Jamal Murray sa home team.
Shinut down ng Nuggets si Anthony Edwards sa kanyang 5 of 15 shooting tungo sa 18 points para sa Minnesota Timberwolves. Nag-average ng 33.3 points sa first 4 games ng series si Anthony Edwards pero sablay ang 8 sa kanyang unang 9 na tira. May 5 points lang siya sa break at halos garbage time na nang nagdatingan ang kanyang mga puntos. Binuhat ng 23 points ni Karl Anthony Towns at 18 points ni Rudy Gobert ang Minnesota Timberwolves. Bagamat pinuri ni Anthony Edwards si Jokic pagkatapos ng laro, hindi pa rin siya sumusuko. Ayon kay ESPN's Dave McMenamin, sinabi ng star ng Timberwolves sa isang Nuggets room attendant bago ito umalis matapos ang Game 5 na they will be back soon. At sa dakdak ni Nikola Jokic ay umabante ang Denver Nuggets 98-80 higit 7 minutes pa sa laro. Naglunsad ng mini-run ang Wolves para lumapit sa 103-92 pero sumagot agad ng tres si Nikola Jokic sa harap ni Defensive Player of the Year, Rudy Gobert, para ibalik ang bentahe sa 14 points. Sa kanyang pre-game availability, ipinarating ni Wolves coach Chris Finch ang pagkadismaya sa pagmulta ng NBA ng $75,000 kay Rudy Gobert dahil sa money gesture ng big man pagkatapos ng isang tawag ni referee Scott Foster sa Game 4. Habang si Dwight Howard ay 50-50 para sa Jones Cup. Hindi pa sigurado kung babalik si Dwight Howard sa Strong Group Athletics na magrepresenta ng Pilipinas sa 43rd William Jones Cup na gaganapin sa Taipei sa July 13 to 21. Tinapik ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang Strong Group Athletics ng mag-amang Frank at Jacob Lau para kumatawan ng bansa sa mid-year tournament. Mr. Frank Lau, his son Jacob, and the Strong Group have shared their desire to bring back the Jones Cup Championship trophy to the country and bring joy to the Filipinos overseas. The SBP is thankful to their partnership in this Jones Cup mission. Yan ang sabi ni SBP Executive Director Erica D. At noong January, runner-up sa Dubai International Basketball Championship ang Strong Group Athletics team na pinangunahan ni na Dwight Howard, Kevin Kimball, Justin Baltazar, Jordan Hiddink at Andre Robertson. Sina Charles Chu at Raiko Torman ang magtimon sa Strong Group Athletics sa Jones Cup at kasalukuyan pang binubuo ng Strong Group Athletics ang team na sasabak sa Taiwan. I'm hoping to bring back the Jones Cup Championship to the Philippines after some time. We will form a team that will be ready to win it all and that Filipinos will be proud of. Giit pa ni Chu, ang coach ng Mighty Sports na kampiyon sa torneo noong 2016 at 2019.